0917-945-7498. Naghahanap ba kayo ng kalinga ng isang ama? Wala ba naging padre di pamilya na gumabay sa inyo? Ganun po ang naging pakiramdam ni Marvin. Panoorin natin ito. Nasa ibang bansa noon ang ama ni Marvin nang bawian ng buhay ang kanyang ina dahil sa sakit na tuberculosis. Matapos lamang ang isang taon ay nag-asawang muli ang kanyang ama at nagtaguyod ng bagong pamilya. Yung suporta niya sa akin hindi ganun kabuo. Nung palipat-lipat kami, tumitira kami sa aming mga kamag-anak, sa tita namin, sa lola namin. Bakit ganito nangyari? Magulo, naguguluhan na ako. Diba? Diba sabi ko sa'yo magandaan dito? Hindi ba, tingnan mo yung anak mo. Feeling ko walang magtatanggol sa akin dahil panganay ako. Kaya bata pa lang sa ako na yung pinakalokong bata doon sa street. Yan nga problema sa bata. Ay, mag-ipon-ipon ko ng pampiyansa ng anak mo. Kulungan ang bagsak niyan. Sa pagkawala ng kanyang ina ay ibang Marvin na ang kanilang nakita. Unti-unti siyang nalulong sa kung ano-anong bisyo. Walang gumagabay sa akin, wala akong pamilya na sasamahan. Kaya ang sinamahan ko na itong mga gang na. Sa gang, ando doon, may kasama kang tumatawa, may kasama kang kumakain, may kasama ka gabi-gabi, masaya kayo. Mula sa Baguio ay dinala siya ng mga kamag-anak sa Taguig upang doon makapag-aral. Hindi nga naglaon ay nakatapos siya sa high school. Ngunit Hindi na ako halos umuwi, nandoon na lang ako sa kali. Ako yung involved sa drugs. Doon kasi sa aming street doon, kahit parang candy na lang yung drugs eh. Candy na lang ang shabu. Pwede kang bumili doon sa tindahan natin, pabili po ng foil. dahil sa iba't ibang gulong kinasangkutan, nakulong si Marvin sa kasong illegal possession of firearms or ammunition. Nagawa mang makapagpiyansa ay nagpatuloy siyang mabuhay sa isang marahas na mundo. Kung meron man ako nasaktan, marami. Halos mamamatay na pag iniiwan namin. Hindi na namin alam kung patay siya o buhay pa siya. Basta iiwan namin siya, nakahiga na lang siya sa street. Patay na! Gusto kong takasan yung mga problema ko, kaya ang ginagawa ko mula umaga, tanghali hanggang gabi. Wala akong ibang hahanapin kundi yung drugs. Dumatating sa punto, nakahiga ako sa kalsada, nakatabi ko yung aking suka, sumusuka ako dahil sa kalanguan ko sa drugs. Hinahanap ko nga yung pag-ibig dun sa akin, yung pagmamahal, pag-aaruga dun sa aking family. Kaya magkakaroon ng girlfriend, tatagal lang siya ng ilang buwan, iba na naman. Hindi ko naman mahanap dun, kaya maghahanap ulit ako ng iba. Ah, hindi siya. At isang pangyayari nga ang naganap na humantong sa kanyang muling pagkakakulong. Isang malaking kaguluhan ang bumulabog sa tahimik na gabing iyon hanggang sa isa sa mga miyembro ng kaalitang grupo ang mapatay. Isa si Marvin sa napagbintangan. Dahil sa sangkot mismo sa gulong ito, hindi niya nagawang makapagpiyansa dahil sa kasong murder na inihabla laban sa kanya at sa dalawa pang kasama. Nung nandoon na ako sa loob ng kulungan, unti-unti nang nawala mga ka-gangmates ko. Dati ang dami nilang dumalaw hanggang sa unti-unti nang nawala. And then sabi ko, okay pa, andito pa naman yung aking family. Hanggang sa na yung pamilya ko, hindi na rin dumadalaw. Siyempre dahil yung pangalan nga, pinangangalagaan. Sabi ko, okay lang, andito pa naman yung girlfriend ko, hindi ako nito iiwan. Dahil siya yung sumusuporta sa akin, nagbibigay ng allowance ko lahat-lahat. Hanggang sa dumating yung punto na iniwan niya rin ako. Sabi ng judge, kung mapapatunayan na nagkasala kayo sa kaso na ito, dalawa lang ang pupuntahan nyo. Either habang buhay na pagkakulong o kamatayan dahil meron pang death sentence nun. So nung marinig ko yun, ganun na nga nangyari sa akin. Nawalan pa ako ng pag-asang lumabas ngayon. Gulong-gulo na ako doon sa loob ng jail. Pero pinapakita ko pa rin na kaya ko. Lugas ka, Brad, ah. Kuya! Wala. Ayan, ha? Dalawa lang yun. Umiiyak ako doon sa higaan ko. Pero tinatakpan ko ng kumot kasi ayoko makita ng mga kasama ko. Ayoko marinig nila.
nakakahiya, baka pagtawanan ako. Hindi ko na kaya sa loob-loob ko. Umiyak ako, sabi ko, Panginoon, bakit ganito ang nangyari sa akin? Bakit iniwan na ako ng lahat? Bakit, kung mahal mo ako, bakit ito nangyari sa akin? Kung talagang makapangyarihan ka, ilabas mo nga ako. Kung talagang mahal mo ako, ilabas mo ako dito. Bago ka rito, di ba? Oo, bakit? Ito pare, basahin mo. Baka makatulong to sa'yo. Basahin mo na lang, pare. Hindi ko na alam yung eksaktong kwento doon sa tracks na yun, pero may naalala ko at hindi ko siya makakalimutan. Nung binasa niya to, nag-quote siya doon. Sabi niya doon sa Matthew 6:26. Look at the birds. They neither sow nor reap, nor gather in their barns. Yet your heavenly Father feeds them. Are you not of more value than they? Sabi ganun. Nung maisip ko yun, sabi ko, oo nga no. Yung mga ibon, di naman sila nagtatanim, di naman sila nag-aasik, pero pinapakain sila ng Diyos Ama. Ako pa kaya, mahalaga ako kaya sa ibon, doon ko na-realize na may nagpapahalaga pa sa akin at mayroon pa nagmamahal sa akin. At doon din sa tracks na naintindihan ko na namatay siya para sa akin. Mahal na mahal niya ako at namatay siya para sa akin, pinagbayaran niya aking makasalanan. So right at that moment, inaccept ko yung love na ino-offer niya through Jesus Christ. Inaccept ko siya bilang aking Panginoon at tagapagligtas sa buhay ko. Doon na ako nagkaroon ng pagbabago na kahit nasa loob ako ng kulungan, may kagalakan na ako. Nagkaroon na ng kapayapaan, na kahit ng hirap ng sitwasyon sa kulungan, na ando doon yung kapayapaan na hindi maintindihan, hindi maunawaan ng mundo. Ang sarap nung meron kang tatawagan. Alam yung meron kang dadaingan na Ama, na doon naramdaman ko yung comfort ni God. Basta. Nanatili mang nasa likod ng mga rehas ay nagpatuloy si Marvin sa pagbabagong buhay. Nagsimula siyang humingi ng kapatawaran at kaibiganin ang mga kapwa presong nakaaway noon. Pare, kung ano man yung napagawain natin nun, kalimutan na natin yan, ah. Wala sa akin, pare. Gusto ko na magbagong buhay. Hindi yan, pare. Masarap atang walang kaaway. Diba? Nang minsang dumalaw ang kanyang ama, ay nagpasyang muli si Marvin na magpatawad. Day, nakilala ko na si Jesus. Yun, alaman ko na kaya niya akong patawarin. Pinapatawad na kita. Tatay pa rin naman kita eh. Batid ni Marvin na noong siya ay makasalanan pa, tila halos araw-araw niyang bitbit ang rehas ng mapait na buhay. Ngunit dahil sa pag-ibig ni Jesus ay naramdaman niya ang kalayaang hindi maikakahon sa loob ng isang piitan. Dulot ng kapayapaang hatid ni Kristo, naging maluwag sa kanyang kalooban na tanggapin kung anuman ang magiging sentensya sa kinasangkutang krimen. Lord, alam ko na ikaw yung in control sa lahat. Sabi mo nga doon sa inyong salita, may pinangahawakan ako doon eh. The king's heart is in the hands of the Lord. And like the rivers of water, He turns it wherever He wishes. Ikaw ay nahatulang mabilanggo ng 8 hanggang 17 taon. Nang mailipat ng kulungan si Marvin, ay hindi natapos ang kanyang pagnanais na makilala pa ng husto ang kanyang tagapagligtas. Bukod sa pagbabasa ng Biblia, ay ginugol niya ang mga taon sa pag-aaral sa isang Bible school sa loob ng piitan. Hindi naglaon ay nakatapos si Marvin at nakapagturo din dito. Hanggang isang araw, Si Marvin. Daya ka na, Brad. kasabay ng pagharap ni Marvin sa isang malayang lipunan, nagtiwala siya na kung paano maging tapat ang Diyos sa loob ng mahabang taong pagkakabilanggo ay magiging tapat din ng Diyos sa kinabukasang inilaan para sa Kanya. Paglabas ko, inilingon ko lahat inalala ko lahat ng ginawa sa akin ng Panginoon. Through all those years, naging tapat siya sa akin. Siya yung hindi nang iwan sa akin, hindi nagpabaya sa akin. Kahit na hindi ako nagiging tapat, paminsan-minsan siya pa rin yung tapat sa akin. Nakalin ako doon sa wall ng maximum, sa labas ng maximum security kung paano umiyak ako, nagpapasalamat. Salamat po, Panginoon.
Dahil hindi mo ko iniwan, hindi mo ko pinabayaan. Lahat na, iniwan na ako, pinabayaan ako. Pero ikaw, lagi ka nandiyan dyan. Naging tapat ka sa akin. Dati, isa akong basura, walang kakwenta-kwentang ginagawa. Pero ngayon, ako yung treasured possession ni God. Na from darkness, kinuha niya sa liwanag. Dati, wala akong ginawa mabuti para sa kanya. Ngayon, ako yung beloved son. Yung pag-ibig na hinahanap ko sa kabarkada ko, hindi ko natagpuan doon. Yung kapayapaan na hinahanap ko sa drugs, sa alak, sa sigarilyo, hindi ko natagpuan doon. Yung hinahanap kong kaligayahan, yung kagalakan sa babae, maging sa kabayolentihan, hindi ko nahanap lahat doon eh. Yung tunay na pag-ibig, yung genuine love na hinahanap ko kay Jesus Christ ko lang natagpuan. Gusto niyo bang